Hello guys, good evening. Mga friendship, kumusta? Ah, friendship ako talaga Katoliko ako. Katoliko, pero yung nanay ko Katoliko sila dati. Tapos tatay ko Katoliko. Ngayon nung tumanda na sila, naglipat sila ng relihiyon. Ang relihiyon nilang sa born again Christian. Yun. Pero sila lang yun. Pero kami, mga anak nila, hindi kami kasama doon sa pag-transfer ng relihiyon. Ang nanay ko lang at saka tatay ko na parang mayroon nag-convince sa kanila na lumipat doon sa born again Christian. Na kasi sa probinsya mayroong mga doon nag house to house na mga taga ng Panginoon, mayroong sa kanila, nagbabasa ng mga Bible sa probinsya. Yan, doon sila na convince yata yung nanay ko at saka tatay ko na lumipat sa born again Christian. Yun, palagi na silang madaling araw ang tatay ko nag-alay siya ng kanta. Umaawit siya ng pagising niya, nagpapatugtog siya ng nag gitar siya sa bahay namin. Siguro mga alas 4, alas 5 yan. Nag-gitar siya. Kami tulog pa, pero siya nang pag-gitar na ng kanta ng kanilang sa simbahan nila sa born again Christian. Tapos pag nagsamba sila, ang nanay ko at saka tatay ko kasama ang mga apo niya, sinasama niya doon sa sa simbahan sa born again Christian. Yan, kasama kami. Wala naman ako doon sa amin, dito lang ako sa Maynila naghanap buhay, kasi ako yung pangtatlo sa panganay, ay bali yata 1, 2, 3, pang-apat pala ako. Kasi yung pinakapanganay namin namatay na, tapos ang pangalawa patay na rin, yung pang-tatlo namatay na rin. Ako na lang yung pang-apat na sa panganay na ako na lang naiwan. Nung medyo bata-bata pa ako, buhay pa yung nanay ko at saka tatay ko, breadwinner ako sa kanila. Sinusuportahan ko ang nanay ko, mga kapatid ko. Ako yung nagsusupport sa kanila kasi alam mo naman sa probinsya may maraming saging, maraming kamuti. Ang kulang lang yung pera. Siguro yung pera pang sa mga bata, pang pamasahe sa mga bata, mga apo niya, mga anak niya. Yung pinapadala ko lagi sa nanay ko dati, kasi mura pa lang yung sweldo dati. Siguro sa isang buwan, kadalawang beses ako magpadala. 2 beses sa
15 days at saka 30. Yan, napapadala ko sa nanay ko. Bali, support ko sa nanay ko kasi wala naman akong bisyo. Para sa nanay ko talaga yung yung sweldo ko para sa mga magulang ko. Kasi mahalaga yung mahalaga sa akin yung nanay ko at saka tatay ko. Parang di bali wala akong pera, basta may pera yung nanay ko at saka tatay ko. Kasi mahirap pag matanda na walang pera, wala silang maremedyohan doon sa probinsya. Kasi may pera din sila pero kulang pa yun kasi may mga apo siya, may mga anak siya nag-aaral, mga kapatid ko nag-aaral. Yan, bali hindi naman gaano hindi ko lang alam kung paano nila ginamit yung pera. Siyempre mga magulang mo yun, bili ng ulam yun, bili ng mga kape, asukal. Yun ang pangailangan nila lagi. Yun, ang mga may edad na mahilig sa kape, mahilig sa mga ulam na may sabaw. Yan, yung nanay ko at saka tatay ko mahilig sa sabaw yun. Mga malunggay, ganun. Yan ang nila, mga gusto nila na may sabaw. Yun, nag-aalaga din sila ng manok at saka baboy. Yun lang ang buhay ng sa probinsya namin. Pero alam mo guys, mga friendship, hindi naman ako sa mga hindi ko naman discriminate yung mga ibang religion na mga relihiyon na iba, or mga Baptist ba yun, mga Iglesia ni Cristo, or Katoliko. Wala akong nire-respeto ko yung relihiyon nila. Pero hindi ako nag-transfer ng mga relihiyon talaga. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung relihiyon ko, Katoliko pa rin. Pero alam nyo mga friendship, may time na isang gabi, parang sa buong buhay ko, ngayon lang ako yun lang ang napanaginipan ko. Yung nanaginip ako na nandun daw si Jesus Christ sa Quiapo Church. Nandoon daw siya, sabi sa panaginip ko. Tapos pinakita sa akin yung larawan niya ng sa panaginip. Larawan na lang naman, kalahati yung nakita ko sa kanya, yung si Jesus Christ. Oo, colored yung nakita ko sa Quiapo na yun, yung panaginip ko sa Quiapo. Nandoon daw siya. Oo, na pero hindi yung nakahiga na Jesus na yung panaginip ko, hindi yun siya nakahiga, hindi yun na pinako sa cross, hindi yun. Ang naka-smile pa nga si Jesus naka-smile siya. Mukha talaga siyang mukhang siya, buhay talaga siya. Kasi nakipag lang siya, na nakita ko yung picture niya na napakaganda ng maganda ang mukha ni Jesus. Oo, hindi yun yung pinako, hindi yun. Maganda yung mukha niya, matangos ang ilong. Tapos hindi siya nagpakita na na pinako siya, hindi. Talaga,
nakita ko siya na ano, yung naka-smile siya, ganun. Maganda ang ano niya, larawan niya. Nandyan nakaano sa Quiapo Church, dyan daw. Kaya nung nanaginip ako, pinuntahan ko kagad yung ano, Quiapo. Ano, binidyohan ko agad yung simbahan ng Quiapo. Kasi nandoon daw si Jesus sa panaginip ko. Nandoon siya. Yun. Kaya masaya ako na panaginipan ko siya. Sa panaginip ko binigyan niya ako ng singsing. Binigyan niya ako ng singsing. Sabi niya sa akin na daw tong singsing. Tapos nung natanggap ko na siya, umilaw bigla yung singsing. Yun. Tapos yun, huminto yung panaginip ko nung umilaw na yung yung singsing na binigay niya sa akin. Panaginip lang yun, pero wala namang singsing talaga binigay si Jesus sa akin. Parang masaya lang na nandoon siya sa Quiapo daw. Thank you very much mga Prince. Bye bye.